Hindi naman po ito yung unang pagkakataon na binanggit ni Acosta that the order came from the Vice President herself because she already did so in the November Good Government Committee hearing by the House. So siguro pa-articulate lang po, what is different this time? Gaano kabigat na binanggit niya ulit itong claim na ito ngayon, na in-implicate niya ulit ang Vice President sa ganitong pagkakataon, sa ganitong platform? Well, that was made a year and a half ago. No? So kung nagkamali siya dun sa sinabi niya, she had plenty of time already to think about it and then correct her statement. I'm sure nakausap na din yung Vice Presidente dyan na kanyang boss. Ano? So kung gusto nilang, kung gusto niyang palitan ng statement niya, nagawa na niya yan. Pero inulit niya ulit ito in open court, no, in this impeachment proceedings. So again, wala nang question dun sa pag-amin niya na diretsahan siyang inutusan ng Vice Presidente na ibigay ang pera na ito kay Colonel Chica, no, na kahit na maliwanag dun sa joint circular na hindi niya pwedeng gawin to dahil siya dapat ang tigahawak as SDO. At hindi lang to isang statement na sinabi niya, inutusan ako, binigay, kaya ako binigay. No? Ang dami pa niyang related statements na nagpapatibay na ito talaga nangyari. Tulad ng narinig natin kanina, tinatanong siya, tama ba na hindi mo to ibibigay kay Colonel Chica kung hindi ka inutusan ng Vice Presidente? Sagot, oo. No? Nagtiwala ka kay Colonel Chica dahil, sabi niya, dahil pinagkakatiwalaan siya ng Vice Presidente at sinabihan siya na ibigay nga ang pera na ito, itong kabuuan ng pera na ito, ha, maliwan na importante din niya, hindi lang parte, no, o magpagkakagastos siya, which we're not saying is correct, no, but just to emphasize the magnitude of what was done, yung buong na-withdraw, pagkakuha, tumatawag na siya kagad kay Colonel Chica para sabing hawak na niyang pera at pagkatapos na ibinigay dahil utos ng Vice Presidente. So gaano kabigat? That determination, no, falls within the discretion of the impeachment court. But para sa amin, no, you have to correlate it again with the statements of Ms. Sailin del Campo, who said it is because of this admission that led her to conclude that there's a clear violation of the joint circular and hence issuance of a notice of disallowance was warranted.